Salamat sa Panginoon at sa kanyang kapurihan, palagian at papasalamat ako sa Panginoon dahil kasama natin si Pastor Americlo. Nakita yung dalawang mag-classmate sa ISU. So, patuloy pa rin tayo na nag-aaral patungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. Dalawang sunod na linggo kasi wala ako dito. Ang tema na sinusundan namin ay yung mensahe ng Ebanghelyo. So doon sa unang mensahe, yung pagsisisi, sa pangalawang mensahe, yung pananampalataya, at itong lahat ng ito ay nakapaloob kasi ito sa biyaya ng ating Panginoon. So ang Ebanghelyo ng Panginoon, ito'y biyaya ng Diyos. So ngayon naman ang ating pag-uusapan ay patungkol sa biyaya ng ating Panginoon. Marami kasing hindi nakakaintindi ano ba talaga ang kahulugan ng biyaya ng Diyos. Napaka-basic nito, kumbaga elementary ang katuruan ng Biblia. Pero ang iba kasi nasosobrahan sa tinatawag nating paggamit sa salitang biyaya. Kaya nga yung biyaya ay masyado nilang nagagamit kahit na yung mga tao ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya nga dun sa aking tinuro sa inyo nung una, dun sa pagsisisi, katuloy yun nung ating sa discipleship. Bakit yung prodigal son, nung siya ay nung siya ay makita ang kanyang kalagayan na kumakain na siya ng pagkain ng mga baboy, naisip niya sa kanyang sarili na siya ay bumalik na sa kanyang ama at humingi ng tawad. Yun kasi yung napaka gandang halimbawa ng pagsisisi na mismo ang ating Panginoon si Kristo ang nagturo nito. Sa kanyang pagbabalik sa kanyang ama, tatlong mahalagang bagay ang ibinigay ng ama bago nagkaroon ng celebration o ng party sa kanyang pagbabalik. Nang ginamit ng Diyos, itong aking anak na ito na dating patay ay muling nabuhay. O nabuhay, sinabi niya. Now, unang-unang binibigyan natin ng pansin dito, yung tatlong bagay na yun. Una, yung tinatawag natin yung robe, yung ring o singsing at saka yung shoes. Tatlo kasi yun na ibinalik sa kanya o binigay sa kanya. Pero hindi basta robe kasi yung binigay Ang binigay kasi sa kanya is yung best robe. Pag sinabi natin best robe kasi, meron kasing katangian yung salitang best. Pangunahin kasi ito. Kaya nga naniniwala tayo na maaaring yung bunso ang naging pangunahin sa ama kaysa dun sa panganay. Bakit? Yung panganay nga nagreklamo Now, pagdating sa pagpapatawad ng Panginoon, tayo ay binabalutan ng tinatawag nating robe of righteousness. Pero bilang isang Kristiyano, dumarating tayo sa mga pagsubok ng buhay, bawat isa sa atin. At sa panahon naman ng pakikibaka sa ating pananampalataya, ang ginagamit natin hindi yung robe of righteousness, kundi ang ginagamit natin ay yung breastplate of righteousness. Kasi yung robe of righteousness, ang tawag dito ng Isaiah 61 verse 10, ito yung garment of our salvation. Ito yung damit ng ating kaligtasan. Kaya pag pinatawad ng isang tao, binibisan siya muli ng ating Panginoon ng tinatawag nating garment of salvation or yung tinatawag nating balabal ng katwiran ng ating Panginoon. Pag sinabing katwiran ng Diyos, hindi ito self-righteousness. Maraming mga tao na huhulog dahil dun sa kanilang self-righteousness. Ito ay katwiran ni Kristo. Ibig sabihin, si Kristo ang nakikita ng Diyos, hindi ikaw ang nakikita ng Panginoon. Bakit? Kasi tayong lahat makasalanan sa harap ng ating Panginoon bago tayo napabilang sa iglesia ng ating Panginoon. Kaya nga, dito sa biyayang ito yung dapat natin maintindihan. Ano ba yung biyaya na yun na ibinigay ng ating Panginoon sa atin? Pag sinabi natin biyaya, kasi unang dapat natin maintindihan sa salitang biyaya, yan ay libre.
Pag sinabi mo biyaya, libre yan. Yung grace, libre yan. Hindi mo binabayaran ang biyaya. Libre yan. Kaya sabi ng Panginoon kay Pablo, sapat ang biyaya ko sa iyo. Pag sinabing sapat, hindi siya kulang. Sa anumang kalagayan at pagsubok na dumating sa buhay ng bawat Kristiyano, iisa lang ang sinasabi ng Panginoon, sapat ang aking biyaya. Kaya pagka sinabi niya sapat, wala ka nang dapat i-question sa Panginoon. Bakit? Kasi sapat nga eh. Ibig sabihin, all of lahat ng kailangan ng tao sa kanyang buhay, laging sapat ang Diyos. Kaya nga napakaganda ng blessing ng ating Panginoon. May mga talata akong babasahin. Una dito sa 1 Timothy chapter 11, sabi niya dito, ayon sa ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Verse 12, nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus. Bigyan natin ng pansin ang salitang nagpapalakas. Now, kung sinasabi ni Pablo na si Kristo nagpapalakas sa kanya, sa realidad ng buhay pananampalataya ni Pablo, meron palang dumarating na kahinaan. Bakit? Kasi meron nagpapalakas eh. Kasi kung walang kahinaan, walang magpapalakas. Amen. Minsan, kaya usap kami ni Maria, tinatawanan ko siya. Minsan, umaasa tayo na magpapalakas sa ating kapwa natin. Pero ang totoo, nagpapalakas kasi sa atin si Kristo eh. Alam niyo kung bakit? Pag tao ang nagpalakas sa iyo, laging kulang yan. Pagkatao. Kasi ginamit na ng salita ng Diyos na huwag magtiwala ng lubos sa kapwa-tao. Kaya nga, ang pananampalataya, meron tatlong aspeto yan eh. Una, yung salitang katotohanan. Pangatlo, yung salitang kaalaman. Mahalaga yon sa usapin ng pananampalataya. Pag ikaw ay naniwala, ay talagang a-actionan mo yan. Pag sinabi mong totoo yan, ibig sabihin, hindi sinungaling yan. Kaya nga, sa Diyos, laging oo. Pagka pinangalan, tutuparin niya yan. Ano man ang mangyari, tutuparin ng Diyos yan. Pangako niya yan eh. Bagamat may mga promises ang Diyos na may kondisyon, pero may mga promises din ang Diyos na unconditional. So, doon sa mga may kondisyon, kinakailangan i-meet natin yun. Para yung pangako ay matanggap natin. Pero yung salvation kasi ng Diyos, katulad nito, may mga, kanina nag-uusap naman kami nila, Brad Willie kanina. Dahil meron isa sa mga kakilala nila na, ano tawag nito, umaasa na sa 2022 darating na Panginoon. Mananampalataya, sabi ko, may problema tayo dun eh. Bakit? Pag dumating ang 2022 at hindi dumating ang Panginoon, maaari na ang unang mahulog ko, tumalikod siya. Bakit? Kasi hindi na siya nakabatay dun sa kanyang Savior, nakabatay na siya rin sa taon ng pagbabalik ng kanyang Savior. Maraming mga Kristiyano nag-backslide, maraming mga Kristiyano na wala sa pananampalataya dahil mas umasa dun sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Ang daming prediksyon. Pero isa lang natutunan ko sa Biblia kung bakit delay si Jesus Christ sa kanyang pagbabalik. Ginamit ng mga theologian na salitang si Jesus Christ ay maaring nadidelay sa kanyang pagbabalik. Bakit? Kasi sabi ng Bible, kapag naipangaral na ang Ebanghelyo sa lahat ng panig ng mundo, darating na wakas. So merong sign ng pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi nila na i-preach na, pero bakit hindi pa siya dumarating? Ibig sabihin, nadidelay. Bakit kaya nadidelay? Kasi nais ng Panginoon ayon sa Timoteo na lahat ay maligtas. Ang daming Kristiyano na kung darating siya ngayon, baka hindi maligtas. Bakit? Kasi ang daming sabit. Problema. Biyaya, hindi talaga nauunawa ang mabuti.
Malaya siya magsalita, malaya siya mag-predict, pero wag kang magbibigay ng petsa kasi baka sumablay ka. Bakit? Eh magaling ka pa sa anak ng Diyos. Si Jesus Christ nga, hindi niya alam kung kailan yung araw ng pagbabalik niya. Ano sabi ni Jesus Christ? Tanging ang Ama lang ang nakakaalam ng araw ng aking pagbabalik. O maging mga anghel ka, hindi nila alam eh. Eh di lalo na tayo. Ang ibinigay sa atin ay mga signs lang, mga palatandaan. Ito yung palatandaan ng mga huling araw. So yun ay binigay. So nakita na natin, kasi inisa-isa na nila lahat. Pati nga si Brother Bernie, buntik na ma-deceive. Isipin niyo magkaroon siya ng bagong propeta, si Nostradamus, tinatawanan ni Sir Mark kagabi. Kasi nag-post siya kagabi na sa huling araw, magiging zombie lahat ng tao. Kaya sabi, Prophet Nostradamus, sabi, yun naman sa kanya ay ipinos niya siguro yun, gusto lang niya manggising, pero kaya lang, sabi ko, hindi ko kasi tinuturing na propeta si Nostradamus. Bakit? Kasi ang prophet, galing sa Diyos, sa tinig ng Panginoon, ang kanyang bawat sinasabi. Maaring may hawig sa salita ng Panginoon na kanyang tinuturo. Siya binanggit sa kanyang mga salita. Eh kaya lang, hindi sa tinig ng Diyos niya nakikita, sa lawa niya nakikita yung bagay na mangyayari. Walang pagkakaiba yun sa mangkukulam na nagkikimar ng kawan. Hindi gano'n. So, hindi involved doon yung kwan. Katas ako naman, nag-post naman na ang one world religion ay pirmado na. Pirmado na, yung pinost ko kung napanood nyo. Pirmado na yan eh. Now, ang tawag dito ng mga theologian, ang tawag dito ng mga prophetic ministers, ito yung pag-reign ng false prophet. Pero yung Antichrist, coming soon. Kasi magsasama yung dalawa eh. Ayon sa Revelation 13, magsasama kasi yung dalawa eh. Merong Antichrist at merong false prophet. Kailangan mabuo muna yung one world religion bago mabuo ang one world government. So, darating yan. Pag sinabi natin isang mundo na yan, isang currency na yan, posibilidad yung cashless, posibilidad yung microchip. At ako naniniwala na itong pandemic na ito ay kumbaga testing ito. Tinitingnan nila kung ano mangyayari sa mga kung paano tatanggapin ang vaccine at microchip. Paano tatanggapin? Siyempre magkakaroon ng petition, magkakaroon ng kaguluhan. So mag-aaral muna ulit na yung mga involved dyan sa Antichrist na yan hanggang sa tuluyan na nilang ipatupad yan. Marami pang mga susunod. Pero mabilis ang panahon. Kasi sa iba't ibang gobyerno natin ngayon, lumulusot na sa kanilang gobyerno ang ID system, ang microchip system. So, lusot na. Sa Amerika, sa Europe, meron na sila. Sa Pilipinas, baka malapit na rin. Pag nakalusot na sa ating gobyerno, malapit na rin. Yan yung mga bagay na pwedeng tapakan ng Antichrist o gamitin para sa kanyang pag-reign as Panginoon ng lupa ito. Kasi yun lang naman kanyang declaration eh. So, ano ngayon ang dapat gawin ng mga Kristiyano? Magpatuloy ng biyaya ng Panginoon, ang kanyang ebanghelyo ay maipabot sa mananampalataya at hindi mananampalataya. Bakit natin sinasabing mananampalataya at hindi mananampalataya? Sa Acts chapter 2 at Acts chapter 3, yung Acts chapter 2 kasi yun yung beginning ng yung first sermon ni Peter nung ma-receive niya yung baptism of the Holy Spirit patungkol sa end times. Beginning of the end times. Pero pagdating sa Acts chapter 3, ang preaching ni Peter dito ay about dun sa end times na. Dalawang mahalagang bagay ang dapat nating maintindihan sa mga huling araw. Ano yun? Yung time of refreshing at saka time of restoration. Kaya merong restitution ng lahat ng bagay, especially sa church. So, ibig sabihin, i-restore ng Panginoon ang iglesia
sa huling mga araw. Bakit? Kasi ang iglesia sa mga huling araw bagsak. Bakit bagsak? Unang-una, hindi natin nakikita yung genuine na move o ng isang church sa mga huling araw. Bakit? Divided ang church ngayon eh. So, malaking problema. Malibang ang biyaya ng Panginoon na pumasok sa loob ng iglesia at maranasan ng buong Kristyanismo ngayon, hindi mabubuo ang iglesia sa huling araw. Kaya nga sinasabi natin na maaaring gamitin ng Panginoon ang mga pagsubok upang ang iglesia ay mabuo. Naniniwala ba kayo doon? Diba? Kung paano ginamit ng Panginoon ang persecution para maipalaganap ang Ebanghelyo, sa huling araw gagamitin uli ng Diyos ang persecution para ang iglesia naman ay buo. Mangyayari yun eh. Kaya nga merong tinatawag na time of restoration. Sa church, ano ang dapat i-restore ng Panginoon sa simbahan? Gifts, ministry. Maraming simbahan hindi naniniwala sa apostolic ministry. Maraming simbahan hindi naniniwala sa prophetic ministry. Puro lang sila pastoring, evangelism at saka teaching. Pero yung dalawang mahalaga, inalis nila. Ano yun? Yung apostolic at prophetic. Hindi po pwedeng ang iglesia ay tatlo lamang ang ministeryo. Ang pastoring, ang evangelistic at saka ang teaching. Kulang. So hindi mabubuo. Bakit? Kasi sinabi ng Ephesians chapter 5 na itong 5 na ito ang bubuo sa iglesia. So mahalaga yun. Kaya dapat natin maintindihan. Pero ang problema natin ngayon ay yung pagliligtas doon sa mga tao na minsan nakarinig pero mga nanlabig na kailangan Kristo. Bakit kaya? Dahil hindi naiintindihan mabuti ano ba ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Mahalaga yun eh. Kaya sabi ni Pablo, tingnan nyo sabi ni Pablo dito, ayon sa Ebanghelyo ng kalwalatian ng mapagpalang Diyos. So ibig sabihin, pag sinabi nating Ebanghelyo, laging ang Diyos ay pagpapala. May ipinagkatiwala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Kanya na nagpapalakas sa akin kay Kristo Jesus na Panginoon natin sapagkat ako'y inari niyang tapat na ako'y inilagay sa paglilingkod sa Kanya. Bagamat, sabi niya, nang una ako'y naging mamumusong at mangungusit at mang-aalipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat yao'y ginawa ko sa di pagkakaalam sa kawalan ng pananampalataya. Ibig niya sabihin, si Pablo na isang Judismo, Pariseo, naniniwala sa kautusan, pero murderer. Bakit? Kasi pinahuhuli niya yung mga Kristiyano at gusto niyang patayin. Bakit? Nung si Stephen ay patayin sa pamagitan ng pagbabato, siya yung tumayong witness na pinaglagyan ng mga damit ng mga taong pumatay kay Stephen. Siya yung tumayo. Tinanggap niya yung mga damit sa kanyang paanan ng mga taong papatay. Kaya nga sabi niya, ako yung namumusong. Ako pinakamasama, sabi niya. Bakit? Kasi witness siya. Sino ba si Pablo? During that time, bihasa sa kautusan. Alam niya ang salita ng Diyos noong mga panahon na yun. Pero bulag siya. Bakit? Kasi ang kanyang nalalaman patungkol sa kautusan, hindi niya alam ang patungkol sa biyaya. Kaya, nung hinatulan si Stephen noon, saksi siya. Bakit? Kasi yun ang alam niyang tama, ayon sa kautusan ni Moises. Pero ayon sa biyaya ni Kristo, bagsak siya ron. Kaya nga nung sumulat siya sa mga taga-Roma, sa Romans chapter 10, tingnan nyo Sa verse 1, sabi niya rito, mga kapatid, sabi niya, ang nais ng aking puso. So, ibig sabihin ng nais ng aking puso, ito yung kanyang hangarin. At ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila. Ang tinutukoy niya rito, ang mga Hudyo, upang sila'y mga ligtas
sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos na dapat hindi ayon sa pagkakakilala. Verse 3, sapagkat sabi nga, sa hindi nila pagkakaalam ng katwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katwiran ng Diyos. Sapagkat si Kristo ang kinauwian ng kautusan sa ikatutuwid ng bawat sumasampalataya. Sapagkat isinulat ni Moises na ang tao na gumagawa ng katwiran ayon sa kautusan ay mabubuhay dito. Yun yung sinasabi ko na merong katwiran ang taong ipinaglalaban ayon sa kautusan. Pero iba yung katwiran ng biyaya. Iba yun. So, itong mga Israelita, itong mga tao ni Moises, pilit silang sumusunod sa mga kautusan ni Moises para sila'y mag-sunod sa Panginoon. Kaya pwedeng maligtas. Bakit? Ano ba ang agenda ng one world religion na kanilang pinirmahan? Ano ba ang kanilang agenda? Pag pinakinggan nyo yung sinend ko kagabi, ang kanilang agenda, maniwala na iisa ang Diyos. Yun yung tinuturo ko sa inyo. Na tama na merong isang Diyos, pero hindi tayo maliligtas sa paniniwala natin sa isang Diyos. Bakit? Ang Judaismo naniniwala sa isang Diyos. Ang mga Hindu, naniniwala sila na maraming mga Diyos, pero meron silang supreme God na pinaniniwalaan din. Therefore, meron lang talagang isang Diyos silang pinaniniwalaan. Ang Buddhist, gano'n din. Maraming mga Diyos, pero naniniwala sila na meron pa rin supreme God sa kanila. O, ang mga Mason, naniniwala din na meron din tinatawag na architect of the universe. Ang mga Mason, ang tawag nila is the architect of the universe. So, isang Diyos din yan na kanilang pinaniniwalaan. Ang Iglesia ni Cristo naniniwala din na merong tunay at iisang Diyos. Sa kanila, dinagdagan nila tunay na at iisang Diyos pa. Naniniwala din ang mga Roman Catholic na merong iisang Diyos. Ang Jehovah, ang Mormon, lahat ng relihiyon naniniwala sa isang Diyos. At ang matindi ito, pati ang demonyo naniniwala din na merong iisang Diyos. Kaya, doon sa pirmahan na naniniwala na merong isang Diyos, merong isang pumirma doon na hindi nila nakita, si Satan. Bakit? Siya ang author nun eh. So, ang pumirma, nakita nyo, pumirma ang Katoliko, pumirma ang Hudyo, pumirma ang Judaismo, pumirma ang Hindu, pumirma lahat. Lahat sila pumirma. Pero meron silang hindi nakita pumirma, si Satan. Yung original na author ng one word. Bakit? Kasi siya mismo naniniwala na merong isang Diyos. Sabi nga ni James, nanginginig pa siya. Ayon ni James. Therefore, hindi yun ang kaligtasan. Anong kaligtasan? Na kay Kristo ang kaligtasan. Andun ang faith. Saan? Doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Andun doon ang salvation. Kaya sabi ni Pablo, hindi ka maliligtas sa kautusan. Maliligtas ka doon sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya yung katuloy nun sa Ephesians chapter 8, ganito, chapter 2, sa verse 8 and 9, sabi niya rito sa chapter 8, sapagkat, sabi niya sa biyaya, kayo'y nakaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Verse 10, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya ating lakaran. Now, ito hindi naiintindihan ng maraming mga born-again Christian kasama ang mga kapatid nating evangelika. Totoo, sa pagliligtas, si Kristo ang gumawa ng ating salvation. Totoo yun. Bakit? Kasi sa krus, wala namang pinako liban kay Kristo.
Yung dugo na tumulo sa krus ng Kalbaryo, yun ang nagligtas sa atin. Sa pamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga yung biyaya ng Panginoon, si Timoteo pinaliwanag niya ito eh. Ang Ebanghelyo, ang biyaya, pananampalataya at pag-ibig, mahalaga yun. So, yung Ebanghelyo, yung biyaya, kaya ito naranasan ng tao dahil sa pag-ibig ng Diyos. Tinanggap ni Kristo ang kamatayan sa krus dahil sa pag-ibig ng Ama sa sangkatauhan. Hindi natin pwedeng tanggalin yun. Ang pag-ibig, napakalaking sakripisyo ang kayang ibigay ng nagmamahal. Kaya nga kung hindi mo kaya magsakripisyo, huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig. Pag sinabi kong mahal ko ang Diyos, pag sinabi mo mahal mo ang Diyos, isang sakripisyo maraming bagay. Ano unang sakripisyo natin pag sinabi natin mahal natin ang Panginoon? May ginamit si Jesus Christ, hindi maaaring tawaging alagad ko ang sino man sabi niya. Hindi kayang buhatin ang kanyang krus. Kailangan pasanin mo ang krus niya. Magmahal ng higit. Ibig sabihin, kung mas mahal mo asawa mo kaysa kay Kristo, hindi ka pwedeng tawaging alagad ng Panginoon. Magmahal ng higit sa kanyang buhay. Magmahal na higit sa kanyang trabaho. Kaya nga, magmahal na higit sa kanyang salapi. Kasi pinag-uusapan natin din yung sarili. Kaya sabi niya, kung meron kang mas mahal kaysa kay Kristo, hindi kanya pwedeng tawagin alagad. Kaya nga pagmamahal sa Panginoon, alam niyo, pagmamahal ng Diyos, naiintindihan tayong lahat. Naintindihan tayo lahat. Pagka ikaw nagsabi, Lord, pasensya na po, kasi hindi ko magagawa itong bagay na ito. Walang ibang pwedeng umintindi. Si pastor, baka hindi ka maintindihan eh. Pero ang Diyos, lagi kang iniintindi. Kaya nga, kung bakit nadidelay ang pagbabalik ni Kristo, dahil sa ating mga sariling katwiran. Kasi gusto ng Diyos maligtas ka, pero ang dami natin mga kapalpakan na ginagawa araw-araw. Sa lupa, pagka ikaw ay nahatulan at tinapon ka sa munting lupa, halimbawa, ang penalty mo ay 4 counts. Ibig sabihin, 4 na buhay. Ang bawat buhay, 40 years. 2 buhay, 80 years. Pangatlong buhay, 120. O pang-4 na buhay, di 160. Sino pa mabubuhay na tao na 160? 120 nga, wala eh. 80, medyo alanganin pa nga eh. Pero kahit ganun kabigat ang parusa na ipinataw sa iyo, pag naging maganda ang pamumuhay mo sa loob ng bilangguan at nakusanadahan ka ng presidente, baka mapardon ka pa. Pero pag itinapon ka na sa impyerno, kahit na gumawa ka pa ng mabuti sa loob ng impyerno, wala nang paglabas doon. Bakit? Kasi yun ay eternal. Kaya hanggang sa panahon natin ngayon, napakahaba ng habag ng Diyos na naghihintay sa iyo kasi ayaw ng Panginoon dumating na maraming mga Kristiyano at maraming mga anak siya na hindi talaga fully committed sa paglilingkod ang itapon ng Diyos sa impyerno. Ayaw ng Panginoon. Kaya naghihintay. Kaya nga, merong final testing na tinatawag natin sa Kristyanismo. Doon sa tinatawag natin Great Tribulation, ano yun? Ay, pundo-pundo. Napakatigas ng puso ng isang Kristiyano, inabutan ka ngayon ng Great Tribulation. Maliligtas, sabi ng Biblia. Pero ang kapalit, martir. Sabi ko nga sana naman yung magamit na pampugot, matalim-talim. Baka mamaya magamit, mapurol, kagilid ganyan. Baka doon sa una, sige, pugot ulo na ako, pagbagsak, hindi pa humiwala yung ulo mo. Sa pangalawa, teka muna. Baka pwedeng magpatatak mo na lang. Diba? Kasi gagawin lahat ng kaaway para ang mga tao ay maitapon sa impyerno. Kung sa panahon natin ngayon, ginagawa ni Kristo lahat ng bagay para maligtas ka at ang kanyang pinaka-authority ay yung kanyang biyaya.
eh ang demonyo din gumagawa ng lahat ng paraan para itong mga nakatanggap ng biyaya ay muling maalis doon sa biyaya. Bigat mo, di ba? Kaya kung titingnan natin, ito mga Jodismo na ito, gumagawa sila ng sarili nilang kaparaanan. Kesa doon sa kaparaanan na ginawa ni Kristo. Isa na yung ginawa ni Kristo eh. Ano yun? Tinanggap yung kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Pero ang mga tao, ang daming kaparaanang ginagawa sa lupa para lang magkaroon ng sariling katwiran. O sa batas ni Moises, sumunod ka sa batas ni Moises, magkakaroon ka ng kaligtasan. Pero tinapos na yun ng Panginoon. Bakit? Kasi sa totoo lang, sabi ng Biblia, walang naging matuwid kahit isa. Sabi ng Biblia. Walang naging matuwid. So, ibig sabihin, lahat, pwedeng itapon sa impyerno. Kaya nga, ang nakalulungkot, yung biyaya na pagsasamantalahan. Romans chapter 6. Sabi niya rito, ano nga ang ating sasabihin? Question mark. Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Tayo mga patay na sa pagkakasala, paano tayong mabubuhay pa riyan? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismoan kay Kristo Jesus ay nangabautismoan sa kanyang kamatayan? O, meron tanong. Kaya sabi ng mga ibang kapatid, okay lang naman magkasala ka. Bakit? Kasi sa tuwing magkakasala ka, ang biyaya ng Diyos mananagana. Oh, ang pangit na nakatwiran nun, Sir Mark. Diba? Ngayong sinasabi ng Bible, sa repentance, kailangan mong tumayo, umalis doon sa kinalalagyan. Kaya nga sinasabi ko nga, ang repentance hindi lang basta confessional. Kasi ang turo sa atin sa salitang repentance, confessional. Ano yun? Lumuhod ka, o nakatayo ka, nakadapa ka, ano man ang posisyon, i-confess mo kasalanan mo, pinatawad ka na ng Diyos. Yun kasi yung pagkakaalam natin sa paghingi ng tawad. Hindi. Kalahati lang yun. Ang totoo, halimbawa ako, nangangalo niya. Diba? Panginoon, patawarin mo po ako sa pangangalo niya ako. Nung gabi, nananangin ako. Patawarin mo ako sa pangangalo niya ako. Eh kaya lang, yung aking pangangalo niya, katabi ko. Ay di, kinabukasan ulit, mananalangin ulit ako. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking pangangalo niya. Ay di, katabi ko ulit yung aking pangangalo niya. Ay dyan lang siya sa tabi ko eh. Kahit na makasampung beses o 1,000 beses kang manalangin, araw-araw na patawarin ka sa pangangalo niya, hindi ka mapapatawad ng Panginoon. Malibang umalis ka kasi yung salitang repentance ay pagtalikod, pag-alis, magmula doon sa kinalalagyan. Umalis ka dyan, katulad ng prodigal son. Sa kanyang kinalalagyan, sabi niya, ako'y tatayo at hingi ng tawad sa aking ama, siya'y humakbang. Papalayo doon sa kanyang kinalulugmukan, sa kanyang kinalalagyan. So, alis ka. Saan ka pupunta? Doon sa ama. Pero itong mga taong ito, na kanilang ginagasgas itong biyaya, ang gusto nilang mangyari, ang Diyos ang pupunta sa kanila at manatili sila doon sa kanilang kinalalagyan. Total, ang Diyos ay pag-ibig. Tapos tayo. Kaya maraming gumagamit. Kaya sabi ni Pablo, ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Parang biyaya ay managana sa atin? Kasi hindi nananagana yung biyaya eh. Sa kanya, bakit? Kasi nga, yung tao na hindi nakakagawa ng kasalanan, hindi nananagana ang biyaya. Kaya kailangan mong gumawa ng kasalanan para maranasan mo yung biyaya. Mali. Mali yun. Hindi nila alam na yung biyaya ng Panginoon, sapat na yun. Andiyan yun eh. Nung binigay niya si Jesus Christ, andito na yun. Kaya nga sabi ng Lamentation eh, ang mercy ng Panginoon, hindi ito na-fail. Oh.
Sabi naman niya sa Salmo naman, sa 107, sabi niya, ang compassion ng Panginoon, sabi niya, endure it forever. Ang biyay, ang mercy ng Panginoon is endure it forever. Andiyan dyan yun eh. Ano ang dapat natin i-practice? Ang dapat mo i-practice, hindi yung tinatawag natin pananagana ng biyaya, kundi ang dapat mo i-practice ay yung pag-ibig ng Diyos dahil sa biyaya. Yung love ng Lord, yun na dapat na i-practice. Yung faith, yun ang dapat na i-practice. Kasi yung grace, gift yun, sa Diyos yun, regalo niya yun. Pero yung faith, merong measure yan sa buhay mo. Yung love, merong measure yan sa buhay mo. Paano mo ipinamumuhay ang pag-ibig ni Kristo? Paano ka namumuhay sa salitang pananampalataya? Paano? Sabi niya, kaya nga ibang mga pastor ngayon eh, pinipilit na yung mali ay itama. Yun ang pinakamasakit. Oo. 10 years nang namumuhay sa pangangalo niya, eh tama na, iniwanan na yung asawa, nagkahiwalay na yung asawa, kinakasama ngayon ay yung kanyang number 2 kabit, eh, pinapakilala na nga sa mundo na itong aming ginawa, tama sa harap ng Diyos. At yun namang iba, naniwala, di na tama. Bakit? Kasi yung unang pag-aasawa niya ay mali. Bakit daw mali? Kasi wala daw love na namagitan sa kanila. Ang ibig mo sabihin, nung magmahal si Jacob, nung ibinigay sa kanya yung unang siping na hindi yung babaeng minahal niya eh, nagkamali ang Diyos na yung mga anak ay kilalaning lipi ni Jacob. Sa katigasan ng mundo. Pero may pagbabago. Ang mahal-mahal. Walang pagkakamali dun sa pagpapakasal niya, dun sa babaeng minsan minahal niya. Eh ngayon yan lang naisip na hindi ko pala mahal. Kung kailan ka nakarami ng anak, saka mo na sabi hindi mo siya mahal. Eh mabuti pa si Sakyo, sabi ni Sakyo sa Panginoon eh, kapag ka ako'y nakasingil, ibig niya sabihin, pagka ako'y nakakuha ng sobra-sobra sa buwis, ibig sabihin nakapandaya, sabi niya, isosoli ko ng makailang ibayo. Diba? Ibabalik niya hindi doon sa puhunan, kung hindi may karagdagan. Yun ang ibig niya sabihin. Kasi sino mag-aakala ngayon na ito palang PhilHealth, isa sa pinaka-grabing korupsyon. Aba, hindi milyon ang pinag-uusapan, bilyon. Diba? Grabing mga sweldo. Sipin mo, consultant lang, 27 billion. Grabe naman yan. IT. 27 billion. Oh. Eh, buti sana ko isang tao lang yun. Hindi, ang daming taong consultant na umani o tumanggap ng ganong kalaking halaga. Eh, nung pala, sisiw yun. Bakit? Eh, yung pera ng mga OFW, mas matindi pala yun. Bakit? Isipin mo, nagbayad ang POA ba yun? Ay, anong tawag na ito? Ng OWA, sa PhilHealth, walang peki yung resibo. At tinanggap. O isipin nyo, tapos sinasabi ko nga sa kanila, eto kayang mga empleyado, eto kayang mga director, eto kayang mga vice president nito, sila kayong mga Kristiyano? Oo naman. Bakit? Karamihan lang sa kanila eh. Saan nagtapos? Catholic school. At ang iba, pet pa ng mga pari. O hindi ba, alaga ng pari si Hontiveros? Eh, isa siya sa director na pinagmulan ng agenda para magkaroon ng corruption. Pero, dinidinay niya, pero sinasabi nila. Ang dami na kinabang. Ang nakalulungkot, mga Kristiyano. Bakit?
Kasi sinasamantala yung usapin na ang biyaya na kapag ka sila'y lumuhod at tumingin ng tawad sa Diyos, patatawarin sila ng Panginoon. Kahit na walang sulian sa ninakaw. Sabi nga ni Sakyo isosoli ko. Oh. Nagnakaw ka pala kapatid Oh. Kristiyano ka, alam mo ninakaw, may disoli. Nakapulot ito ng cellphone, iPhone. Sabi siya, disoli. Tumawag yung may-ari. Talaga isusoli sa'yo. Bakit? Hindi nga sa atin. Pagka hindi iyo, huwag mong interesin. Sabi ni Sakeo, kahit na maliit na tao lang siya, gusto makita siya, sumakyat pa sa puno ng sycamore para lang makita sa napakaraming tao. Kaya minsan, napakagandang gumawa ng kakaiba sermon. Alam mo bakit? Nung makita ni Jesus na nasa taas siya ng puno, sabi niya, Sakyo, bumaba ka dyan at ako'y pupunta sa bahay mo. Kaya nagdidebate mga theologian, paano daw kung hindi umakyat si Sakyo doon sa puno, hindi siya nakita ng Panginoon. Kaya minsan sa buhay, napakagandang gumawa ng isang bagay na hindi ginagawa ng iba, mapansin ka lang ni Kristo. Pagdating sa bahay, sabi ng mga alipores ng Diablo kay Jesus Christ, bakit itong tao na ito? Tumutuloy sa bahay ng makasalanan. Ano sabi ni Jesus Christ? Kaya nga ako nagpunta doon sa bahay ng makasalanan Napunta ako para sa mga may sakit, hindi para sa mga walang sakit. Ibig sabihin, ang ebanghelyo ng Panginoon para doon sa mga may sakit, hindi doon sa mga walang sakit. Ang biyaya ng Panginoon para doon sa mga may sakit, hindi para doon sa mga walang sakit. Bakit nga? Paano nga mananagana ang biyaya kung wala kang ginagawa masama sa harap ng Panginoon? Sabi nila, kaya dapat tayong gumawa. No, hindi. Kapag ang isang Kristiyano ay nakibaka sa kanyang pakikibaka sa kasalanan, kaya nga meron siyang breastplate of righteousness. Bakit? Kasi pagka sinibat siya, pinana siya o tinaga siya ng kaaway, meron siyang panangga sa kanyang puso. Ano ba ang kinokoberan ng breastplate of righteousness? Yung heart. Tama si Ezekiel. Sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng bagong puso at bagong espiritu. O nabigyan ka, ano dapat mong gawin? Protectionan mo yan. So iniingatan niya. Kaya tayo bilang Kristiyano, iniingatan niya. Maraming mga Kristiyano, pagdating sa labanan, tumatakbo, kaya nasisibat ng kaaway. Ano meron? Kahit na may balabal ka ng katwiran, pag ikaw ay tumalikod, alam niyo, ang damit, hindi yan matibay. Napupunit yan. Ang likod natin, walang pananggayan. Kaya lahat ng Kristiyano tumatakbo, sa likod tinitira ng tao. Bakit? Walang cover po. Nasaan ba ang shield of faith mo? Nasa harap. Wala sa likuran. Bakit? Kasi ang shield of faith mo, pang-depensa mo yan. Sa lahat ng klaseng atake ng kaaway, pang-depensa yan. Meron ka ng breastplate of righteousness, meron ka pang shield of faith. Doble yan. At ang matindi, binigyan ka ng Diyos ng pang-opensiba mo, ang Word of God, ang swords. Taban mo yan iba ayaw itaga. Itaga mo kapatid yan. Bakit? Kapag hindi mo itinaga yan, ikaw ang tataga ito. Kaya, sa pananampalataya, inilalaban yun. Kapag dumarating muli yung familiar spirit sa buhay mo, ano ba yung familiar sa atin? Ang dami. Yung mga hindi natin natatalo dahil tinatakbuhan natin, babalik at babalik at babalik sa iyo. Sa deliverance, yun yung madalas natin tinuturo ng Maria. Kapag meron kang kalaban na hindi mo tinapos, babalik sa iyo. Hindi ko kaya tumakbo ako ang problema, walang promotion sa buhay ng Kristiyano na tumatakbo. Diba? Si Pacman, si Pacquiao, si Brad Manning, paano ba niya nakuha yung 8th division? Kaya ka division Unang division, nanalo ka. Di pwede kang umakyat ng pangalawang division. Bakit? Hanggat hindi ka nananalo doon sa mababang division, hindi ka pwedeng umakyat. Nanalo siya. Akyat ulit siya sa pangatlong division. Wow! Nag-iisa lang sa buong mundo. Si Brother Manny na nakasungkit ng
8 division. Ang tindi nun. Kaysa buhay ng Kristiyano, panay ang takbo mo, walang division. Walang promotion, ibig ko sabihin. Bakit? Takbo na takbo. Panay ang tama sa libro. Kaya madalas yun sinabi, kila Sir Mark. Alam niyo, sa panahon ngayon, hindi kailangan ng simbahan ay tayo. Bakit? Doon lang sa mundo, may church din. Diba? Bakit? Ano ba pinakamaliit na simbahan? Ayon sa salita ng Diyos, kung saan naroon ng 2 o 3 na nagkakatipon sa pangalan ni Jesucristo, anong promise ng Diyos? Nasa gitna ako. Ano ibig sabihin ng nasa gitna? Kumpirmado na yung inyong pagtitipon, silyado yun. Tanggap yun. So, ibig sabihin, para ituring na simbahan, ang isang pagtitipon, dapat merong 2 nakakatipon sa pangalan ni Jesus. Nakalulungkot nga yun eh. Sa atin sa God With Us, para makilala na isang local church, ang ating pinag-usapan, at least merong 30 regular na membro na umaten, at least merong 30. Pag sinabi mong 30, kung merong 15 o 20 bata, 10 matanda, at least 30. Kasi sa gobyerno, ang pinag-usapan, yung bilang ng membro, kay bata yan, kay matanda. Pero nakalulungkot, may simbahan ngayon, hindi bilang ng tao ang pinag-usapan, bilang ng pera. May amount bago kilalanin na ang isang pagtitipon ay local church. Kahit daw dadalaw kung naabot niya yung quota, church na siya. Sabi ko, mukhang may problema na tayo. Ibig sabihin, ang batayan ngayon, para tawagin isang lokal, ayaw na sa kahit sinobili. May problema na tayo. Kaya sinabi ng Panginoon, kung saan naroon ang 2 o 3 na nagkakatipon with love offering, nasa gitna ako, wala Ano ibig sabihin nun? Meron man o walang inihuhulog, nasa gitna ang ating Panginoon. Bakit yun? Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Binigyan niya ng pagkakataon o binigyan niya ng presensya ang 2 nag-uusap dahil sa kanyang Panginoon. Kaya pagka si Mary Flor at si Sir Mark ay tumayo sa harap ng mga estudyante at isinyerang biyaya ng Ebanghelyo, dun pa lang, nagkakaroon na ng gawain ng Panginoon. Mahalaga yun. May bagong sistema ngayon. Ano yun? Via online. Okay yun. Kaya lang, darating ang araw, yung online na yan, dapat maging physical yan. Bakit? Kasi ang pagbabalik ng ating Panginoon, babalikan tayo sa ating kalagayan. Mahalaga kasi yun Ang mentoring kasi, mahalaga yan. Maraming pansamantala lang yung online natin. Pero darating araw, sabi nga namin oh, I love you with the love of the Lord. Nasa kabila siyang nasa cellphone siya. Kiss-kiss na lang tayo. Akap-akap. Sa Zoom na tayo nag-usap. Sa online. Alam? Kasi apir-apir na lang sa screen. Kulang. Bakit? Kasi maliwanag ang sabi ng Biblia. Hindi kayo pwede mag-communion nang hindi nag-physical. Kailangan. Yun ang kahalagaan ng communion na tinatawag. Meron kasi communion. Dito sa atin sa Batal siguro dapat magkaroon na tayo ng hindi lang eating together Pwede magkaroon na talaga tayo ng communion. Bakit? Magkaroon na tayo ng cup and wine. Kailangan na natin yun. Bakit? Kasi doon natin pinikilala ang dugo at laman ng ating Panginoon Jesus. Paano po? Minsan lang naman yan sa isang buwan. Sa God With Us, pwedeng huli, pwedeng una, pwedeng pangalawa, pwedeng pangatlo, aliman dyan. Ay sa iba, pagka hapon lang daw. Sa atin naman kasi si Jesus Christ, hapon.
Eh kung sa panahon natin yan, umaga, edi mag-umaga tayo. Sabi nila, edi hindi yan supper, o edi morning. Wala pagkakaiba dun eh. Kasi hindi naman yung oras ang mahalaga eh. Ano ang mahalaga dun? Yung bread and wine. Yun ang mahalaga. Hindi naman yung oras eh. Kaya, tayo mga anak ng Diyos ngayon, alam natin ang ebanghelyo ng Panginoon ay dapat may paabot sa mananampalataya at di mananampalataya. Yung tunay na kahulugan nito. Eh, gumising na tayo. Bakit? Hindi natin alam masusunod na panahon. Yung binigay na libre sa atin, huwag nating sayangin. Diba? Revelation 22 verse 17, pakibasa nga, Brother Bernie. Revelation 22 verse 17. Sinasabi ng Espiritu at ng babaeng kakasal, hali kayo, lahat ng nakakarinig nito ay magsasabi rin, hali kayo. Lumapit ang sinumang nauuhaw, kumuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay. Ito'y walang kaya. Sipin nyo yan. Diba? Yung tubig ng buhay, kumuha kayo. Bakit? Wala itong bayad. Ang ibig sabihin ng walang bayad, libre. Yung ino-offer ng Diyos na salvation, libre yan. Oh. Ngayon, pag hindi ka kumuha, ay sayang. Parang Revelation chapter 3 verse 20. Tumatayo sa pintuan, kumakatok. Kung sino magbubukas, papasok siya. Di ba yung pinakamatandang istorya ng preacher sa North America? Ano yung istorya nito? Ito istorya parang 18th century ng mga pastor. O, merong isang pastor na balitaan niya na yung kanyang kapatid na mahirap, nangangailangan ng tulong. Kaya sabi ng pastor, Lord, sabi niya, nag-pray siya, na gusto kong tulungan itong pulubi na kapatid. O edi inihanda niya yung kanyang itutulong. Meron siyang dalang regalo na kailangan ng kapatid sa kanyang ikabubuhay. O edi dumating siya sa bahay. Katok siya ng katok, katok ng katok. Tao po siya ng tao po. Walang sumasagot sa loob. O edi, nagsawang kumatok. Umuwi. Nung sumunod na fellowship, nagkita silang dalawa sa fellowship. Sabi niya, sister, sabi niya, ay nanggaling ako sa bahay mo. Kailan? Sinabi niya yung date. O katok ako ng katok, meron ako ibibigay. Kasi nagte-testimony ka na meron kang pangangailangan. Kaya ako na may kinausap ng Lord na magbigay ng pangangailangan mo. Eh nung oras na katok ako ng katok, ang tagal ko kumakatok, nasaan ka ba? O, sabi nung kapatid, nasa loob siya. Ang totoo po, pastor, sabi niya, nasa loob ako. Hindi kasi kita pinagbuksan. Kasi ang akala ko, yung pinagkakautangan ko. Ay dahil sa may utang siya, na alam niyang maniningil sa kanya, hindi niya pinagbuksan at hindi siya sumagot. Kaya ano nangyari? Yung blessing para sa kanya, hindi niya natanggap. Ito mabigat. Ilang kayang oportunidad dumating ang pagpapalan ng Diyos na kumakatok sa atin na hindi natin pinag-uusapan. Ilang beses kaya sa buhay natin na kumatok ang ating Panginoon para magbigay, pero ayaw mo magbukas. Paano siya makakapasok? Paano mo magbigay? Daming Kristiyano ayaw magbukas. Kasi akala nila baka yung maniningil, baka yung bumbay, pero hindi nila alam pagpapala ng Panginoon sa kanila. Kaya ang biyaya ng Panginoon sapat. Kumakatok niya. Sino may gusto magbukas, kumuha ng tubig ng buhay. Hindi. Kaya nga napakaganda ng ating pananampalataya. Eh, bakit? Ang salvation is free. Saan magagaling? Sa inyong labi. O kay inang pagmasdan. O kay gandang pagmasdan. Ang ano? Ang paa na nagdadala ng mabuting balita. Paano makikita yung ganda ng mabuting balita kung hindi mo ihakbang at dadalhin mo sa o kay inang pagmasdan kung sa loob ng eskwelahan, Sir Mark,
Hindi ka na nagpunta. Kusang dumating na yung mga kabataan para ibigay ang regalo ng Diyos na libre. Hindi ba napakagandang opportunity? Dumating na sa harap mo yung aabutan mo. Nasa kanila kung tatanggapin nila o hindi. Tanggapin man nila o hindi, dala mo yung regalo ng Diyos, walang bayad. Yun ang biyaya. Yun ang dapat na maintindihan natin sa biyaya. Ano yun? Yung pagbibigay ng Diyos ng kaligtasan, libre. Hindi yung pagkakaintindi natin na gumawa ng kasalanan para ang biyaya ay manatili. Mali ang pagkakaunawa. Na ang biyaya para magligtas. Hindi para ipangsangkalang sa paggawa ng kasalanan. So, yun ang tunay na kahulugan na biyaya. Ang biyaya para magligtas. Nakahanda ba tayong gumawa ng mabuti? Oo naman. Pagkatapos natin maligtas, gagawa tayo ng mabuti. Bakit? Kasi para maipakita natin na tayo tunay na nakatanggap ng tunay na biyaya. Kaya gumagawa tayo ng Amen. Sa pagpalay ng Diyos, ang bawat isa sa inyo, at ang salita ng Panginoon ay managana sa inyo. Salamat po sa pangalan ng Jesus. Napakaganda po ng mensahe na nagpapalapit sa ating mga pastor. Ingat po na sa kapit po sa Santiago, o ganito, namuhay kayo ayon sa salita ng Diyos, kung hindi pinakanan lamang, hindi natin sinasagawa. Dinadaya lang natin